Mabuhay! Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at mangontra ng mga malas. It's me, Rico Mori, and welcome back to my channel! And for today's video po ha, mga beautiful people, mga kumari kong tigang, ay nako, isa naman pong gabay ang ating i-share sa inyo tungkol po sa mga ginagamit natin mga pampaswerte, mga agimat o anting-anting. Nako, kayo po ba ha, mga beautiful people, mga kumari kong tigang, may mga ginagamit ding mga anting-anting o yung mga sinasabing agimat na pampaswerte. Nako, bakit? Kasi alam nyo po ba ha, mga beautiful people, mga kumari kong tigang, nako, haba naman beautiful people na lang. Na meron palang mga sinasabing mga pinagbabawal gawin kapag kayo po ay may mga tangan-tangan na mga agimat o mga anting-anting na dapat huwag nyo pong gagawin. Kasi maaring yung mga gamit ninyong yan ay manghina at mawalan po ng bisa o ang mabertud po nila yung mga malalalos. Malalalos. Parang yun nga manghihina. Nako. Ito ba, ginagawa niyo po ba ha, mga kumari kong tigang, mga beautiful people? Ano yan? Yun na nga po ha, mga beautiful people. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong mga sinasabing mga usapin tungkol po dito, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. O, siya, you wanna go? Let's go! So, ayun na nga po ha, mga beautiful people, mga kumari kong tigang, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. At yun na nga, sana nasa mabubuti po kalagayan ngayon kasama niyo pong mga pamilya at mga mahal sa buhay. At yun na nga, ang topic kasi natin ngayon ha, mga beautiful people, ay tungkol po sa ating mga ginagamit ng mga pampaswerte, mga anting-anting o agimat. At batid nyo po ba ha, mga beautiful people, mga kumari kong tigang? Ako, ang haba talaga Kumari kong tigang lang kaya. Na meron po mga sinasabing mga pinagbabawal gawin kapag kayo may mga tangan na ganyan, na mga agimat o anting-anting, na kasi maaring maging dahilan ng panghihina ng bertud po nila. Yan. Pero bago yun ha, mga beautiful people, i-comment nyo muna dyan kung ano mga ginagamit nyo pong mga agimat o anting-anting. Yan, dyan sa ating comment box, i-comment nyo dyan kung ano yung tangan-tangan pong ninyo ngayon. Talaga ba? Opo. So ano ba yung mga sinasabing mga pinagbabawal na yan na dapat po hindi ginagawa kapag kayo may mga tangan na anting-anting? Una po, halimbawa, kung kayo po ay pupunta sa patay, katulad ngayon ha, kasi ako, very sad, sad news kasi yung aking tsuhin po ngayon na si Kuya Apaw, yung binibidak po sa inyo, ay namatay na kahapon. Yung tsuhin kong Pipe, si Kuya Agtaw na ba doon, si Kuya Apaw. Ano po yun na pangalan ni Kuya Apaw? Ay mamaya nga po pupunta nga ako sa burol ni Kuya Apaw. Yun na nga, nako, Smar Joseph. Sabi ko, nako, share ko muna ito kasi baka kayo pupunta sa mga patay. Ito ha, mga beautiful people, kung kayo may mga tangan na mga agimat o anting-anting at kayo pupunta nga sa mga patay-patay na ganyan, nako, batid nyo po ba na pinagbabawal po ha, mga beautiful people, kung kayo po ay pupunta sa patay, nadala-dala nyo po ang inyong pong mga gamit na yun. Bakit? Kasi bawal po yun, yung kayo pupunta po sa patay. Lalong-lalo na, wag na daw po kayong sisilip pa dun sa kabaong nung patay mismo. Pwede siguro kayo pumunta ng patay, wag nyo na lang dalhin yung mga anting-anting po, yung gamit po ninyo, iwanan nyo na sa bahay. Tapos, wag na kayong papasok dun sa loob po ng pinagbuburulan. Dun lang kayo sa labas, upo na lang kayo doon. Tapos, yun, kumbaga wag na kayong sisilip, makiramay na lang kayo. Gano, para kayo hindi manghihina yung mga bertud na dala-dala po ninyo. Talaga ba? Anong oras na? Kumain na kayo doon. At ako'y pupunta pa sa Quiapo, magsisimbak sa Quiapo ngayon. Yan, dumating na sila Gabi. Si Gabi tsaka yung pamangkin ko, dumating na. Awas na sila, 12 o'clock na pala So yun po ha, mga beautiful people, mga kumari kong tigang, wag na wag nyo pong gagawin yan. Yung halimbawa kayo pupunta nga sa patay, kayo may mga tangan na ganyan, huwag nyo na silang dadalhin. Kahit yung mga ginagamit natin, mga pampaswerte, yung mga mutya-mutya, ha, mga beautiful people. Iwanan nyo na po yan halimbawa sa kotse, sa bag po ninyo, tapos huwag nyo na ipapasok yan doon sa mga burulan, doon sa mga funeral parlor, doon sa mga bahay nung pinagbuburulan ng patay, kasi negative po yun. Ang isa pa po ha, mga beautiful people, kung araw po ng Biyernes,
Ganito po, iwasan nyo po ha mga beautiful people ang paliligo, lalo na kapag kasuot-suot nyo yung mga yan. Yung mga anting-anting po ninyo, yung mga medalyon po ninyo, ganun, mga agimat. Huwag kayo maliligo ng Biyernes. Iwasan nyo po yan kasi negative po yan, pinagbabawal yan. Hindi rin po kainaman ha mga beautiful people, kapag kaaraw ng Biyernes, kayo po ay yung magdudukal ng lupa. Yan, bawal magdukal ng lupa ha mga beautiful people. Kaya sabi nga na kapag kayo po yung mga patay, baka kayo po yung makikipaglibing, kayo pa yung magdudukal ng mga paglilibing yan. Hindi po pwede yan. Negative po yun, yung kayo po yung magdudukal ng lupa na tinatabunan. Halimbawa kayo po yung mga nagsasaka, nagtatanim kayo. Tuwing araw ng Biyernes, ipagpaliban nyo na mumuna yan. Bakit? Kasi sinasabi nga daw po na hindi magiging magandang yung sibol ng mga pananim nyo kapag kayo nagdudukal ng lupa. Tapos ang nagiging po daw na parang connotation yan, pag nagdudukal daw kayo, parang may kayo lagi inililibing. Ganun. Oo. Kung kayo pinagdudukal ng lupa, iwasan nyo po yan. Talaga ba? Tapos ang isa pa po ha, mga beautiful people, iwasan nyo po ang pagkain ng may dugo. Kapag lalong-lalo na pong araw ng Biyernes at lalong-lalo na pag Biyernes Santo, kailangan po ay mangilin po kayo. Magtika kayo. Para yung mga agimat yung anting-anting po nyo, hindi manghihina ang bertud nila. Talaga ba? Opo ha mga beautiful people. Iwasan nyo rin po daw ha mga beautiful people, kapag kayo po ay tumatawid ng dagat, yung itatawid nyo siya ng dagat, suot-suot po siya ninyo. Hubarin nyo po muna ang mga anting-anting po ninyo kapag kayo tumatawid ng dagat. Halimbawa kayo po yung nagtatravel, sasakay kayo sa mga bangka. O bangka? Anong gagawin sa bangka? Nanginis na. Hindi po halimbawa kayo po yung sasakay sa mga cruise. Yan, titweet kayo, mag-cruise ship kayo. Yan, cruise. O halimbawa kayo sasakay sa aeroplano. Siyempre, tawid dagat yan eh. Dapat daw po yung mga anting-anting po ninyo, yung mga bertud po ninyo, hubarin nyo po muna. Tapos ilagay nyo po muna sa bag po ninyo. Tapos saka nyo sa isuot kapag kaandun na kayo sa pupuntahan po ninyo na lugar. Bawa, punta kayo sa Saudi. O sa Hong Kong. Gano'n, sa US. Alam ko, social sa US. Sana kaya di ba bawal daw ata yung mga ganyan pag nagdadala ng mga, di ba yung mga anting-anting, mga sayo, mga bala, yung tanimbala. Di ba bumalik na daw po kayo ngayon sa NAIA, yung tanimbala na naman, andyan naman sila, mga peste sila, aleche. Kasi di ba sinasabi nga po yung mga tanimbala, yung bala po mismo, kasi alam niyo po yung bala, pangunta daw po kasi yan eh, parang agimat yan, anting-anting niya. Pero yan po yung nauso no, di ba, nung panahon ni Pinoy noon, yung mga tanimbala daw, na sinasadya naman ng mga taga-NAIA na magtanimbala para kayo po yung ma-hold sa departure area, sa NAIA. Totoo yan, na leche. Ako, aminin nyo yan, NAIA. Tapos bumabalik na naman daw ngayon. Di ba tatanggal na nga po yan ni PRRD noon. Naku, ayan naman sila. Gumigimik na naman sila. Ayan na naman, nagtatanimbala na naman. So, ganun. Iwasan nyo daw po muna ang pagsusot po ng mga, halimbawa, may mga medalyon kayo, yung mga Tres Picos, yung ating mga St. Benedict medalyon, kung suot-suot po nyo yan, hubarin nyo po muna bago kayo tumawid ng dagat. Ganun. Opo. Tapos, isa pa po ha, mga beautiful people, kapag ka daw kayo po yung makikipagyungyungan, isa yan, sa ipinagbabawal, yung, halimbawa kayo po, syempre, kailangan natin yun. Diba? Halimbawa kayo po medyo active pa, ang mga nyo, yun na nga, kung halimbawa kayo po medyo aktibo pa sa ganyan, mga usapin, yung mga sex life, leche. Iwasan nyo daw po kung halimbawa daw kayo po makikipagyungyungan kapag kayan po ay suot-suot po ninyo. Bakit? Kasi parang pagbibigay po ng respeto doon sa ginagamit po ninyo. Kasi parang syempre, kayo habang nakikipagyungyungan kayo, suot-suot nyo pa yung mga agimat nyo, mga anting-anting nyo, yung mga medalyon nyo. Hubarin nyo po muna. Tapos, ang mainam daw po pagtatago ng mga anting-anting na yan, kapag kaya daw po itatago, hubarin nyo po daw sa gabi. Halimbawa, hinuhubad nyo yan. Ilalagay nyo daw po sa isang drawer. Huwag nyo daw po ilalagay sa ilalim po ng mga higaan po ninyo, sa ilalim ng kama nyo. Sa isang drawer po, kailangan po may mga lalagyan talaga kayo. Tapos, halimbawa kayo po yung natutulog na suot-suot nyo lang po yung mga agimat yung yan, di ba? Binagbabawal nga po yung pakikipagtalik o yung pakikipagyungyungan. Yung pong doon, tawag doon, pakikipagtalik o pakikipagyungyungan sa mga asawa po ninyo o kahit sa mga kabetsi nyo. Iwasan nyo po na suot-suot yan.
Pero kung hindi nyo po maiwasan na yan po ay isuot, halimbawa kayo natutulog, wag daw po kayong magpapa-lockdown sa mga asawa po niyo o kahit sa mga anak ninyo. Halimbawa kayo isang isang pisa dyan na kayo natutulog sa isang kama, halimbawa naglalatag lang kayo dyan, tapos halimbawa nasa dulo kayo, tapos may lalabas, kailangan dadaan sa inyo. Wag daw po kayong pahakbang sa kanila kasi mawawala ang bertud nila, yung mga agimat yung ginagamit na yan. Talaga ba? Opo, tapos isa pa po ha, mga beautiful people, sa pagsusugal, kanto naman po, yung mga ginagamit ng pampaswerte sa sugal. Halimbawa, kayo po pupunta sa mga sugalan, tapos kayo po hindi muna maglalaro at magmimiron-miron pa kayo. Halimbawa sa mga saklaan, di ba? Yung mga, sa Lamayan, meron dyan mga saklaan, yung mga, tawag doon, saklaan, yung parang, yung may mga baraha, yung sugal-sugal, tinataya-tayang ganyan. Pagka daw po kayo ay may mga hawak na agimat na ganyan tungkol sa pagsusugal o kahit sa mga sabungan, wag daw po kayo na magpapatapik o magpapaakbay sa balikat po ninyo. Bakit? Halimbawa, kayo po yung nagmimiron pa lang, hindi pa kayo nagsusugal. Iwasan niyo daw po yung merong mimiron-miron dyan na aakbayan kayong ganyan. Kasi alam niyo, aangat daw po yan. Aangat po ang mga agimat po ninyo, parang mararamdaman nila, aangat yan sa katawan po ninyo, tapos yung baga nyo, aangat din. At manghihina kayo. Opo. Pagka kayo may mga anting-anting sa, sugal. Talaga ba? Opo ha, mga beautiful people, mga kumari kong tigang. At ang mainam naman pong ginagawa dyan sa mga ating anting-anting na yan, yan po, kinukonsagra po natin yan tuwing araw ng Biyernes. Kung halimbawa po may mga orasyon kayong mga ginagawa dyan, gawin nyo po yan ng religiously. Kasi dapat daw po ha, mga beautiful people, yan daw pong ating mga agimat, pinalalakas natin yan. Kaya dapat yan po ay dinadasalan natin o inuorasyonan sa tamang oras at tamang araw. Yan, katulad ba, Biyernes, tapos lalo pa ngayon, mag-Holy Week na naman, Biyernes Santo. Ngayon, tuwing Biyernes Santo po, yan ginagawa ng mga anting-anting ng mga ganyan, yung mga antingero, yung mga agimat na ganyan, pinalalakas po nila. Sila po'y namumundok, sila po'y pumunta sa mga dagat-dagat kasi dyan nila pinalalakas yung mga tangan-tangan nilang mga bertud na agimat. Opo ha, mga beautiful, diba sabi nga kapag ka Biyernes Santo, may mga antingero, dyan nila sinusubok yung mga lakas ng mga bertud nila. Dyan nila kinukonsagra, dyan nila pinalalakas, sila po'y nag-o-overnight sa mga bundok kasi sila kumbaga tinetest nila yung mga bisa at bertud ng kanilang mga ginagamit nga po mga anting-anting o agimat. Nako, talaga ba? Opo, kaya kung kayo may mga ganyan, tangan kayo. Kahit yung mga pampaswerte ha, mga beautiful people, yung mga mutya. Kung kayo may mga nakatikha ng mga mutya, yung mga mutya ng mga langka, mutya ng linta, mutya ng Corazon de Jesus, yan. Pinalalakas po yan tuwing Biyernes Santo. Alas 3 po ng hapon, magdasal po kayo. Magdadasal kayo ng 7 ama namin, 7 abagi ng Maria, at 7 sumasampalataya. Dati po siyam-siyam po yan Pero pwede naman po yung 7-7. Yan. Siyam na abagi ng Maria, siyam na sumasampalataya, saka siyam na ama namin. Tapos para kayo po'y magdidibosyon. Kumbaga, para palalakasin ulit natin yung ating tangan-tangan na mga agimat o yung mga anting-anting. Yan, pati kasama po dun yung mga mutya-mutya at mga pampaswerte po ninyo. O kung meron din kayong mga hawak na yung habak o pangontra. Ganun pala. Opo ha, mga beautiful people, mga kumari kong tigang, kaya gawin nyo po yan. Palakasin nyo po ang mga agimat po ninyo at mga anting-anting o yung mga ginagamit yung mga pampaswerte at iwasan nyo pong gawin yung mga pinagbabawal sa kanila para po sila po hindi manghina at mawala ang bertud nila. So po ha, mga kumari kong tigang, sana po may napunto mga bagong idea at kaalaman tungkol po sa ating topic na pinag-uusapan ito. And so with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kong tigang, mga beautiful people.